sasakyan nagliyab sa gilid ng kalsada sa Antipolo, Rizal. Nagtulong-tulong ang ilang residente para apulahin ng apoy. Bago niyan, nakabangga pala ng motor ang nasunog na sasakyan. Kung walang tapa ang rider, di kalayuan sa sasakyan. Ang iba pang detalye sa balitang yan. Abangan dito sa Frontline sa umaga. Ngayong October 8, kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng Frontline sa umaga. Pinoy na sangkot umano sa pagpatay, binitay sa Saudi Arabia. Pero Pilipinas hindi raw binigyan ng abiso tungkol dito. Filing ng Certificate of Candidacy para sa mga gustong tumakbo sa eleksyon 2025 hanggang ngayong araw na lang. COMELEC, sasalain na ang mga makakatakbo at mga ituturing na nuisance candidates. Dating Pangulong Rodrigo Duterte na tatakbo ulit bilang mayor ng Davao, may banta na agad sa mga kriminal sa lungsod. Lalaking naglalakad lang, patay matapos masapul ng motorsiklo sa Maynila. Eroplano sa Amerika, nagliyab habang lumalapag sa runway. John Amores na nasangkot sa pamamaril sa Laguna, may posibilidad nga bang di na makapaglaro ulit sa PBA. At K-pop girl group na Eunice, dadalhin ang kanilang fan con sa Metro Manila at Cebu. Binitay ang isang Pinoy sa Saudi Arabia ayon sa Department of Foreign Affairs. Sangkot daw ang nasabing Pilipino sa pagpatay ng isang Saudi national. Binitay raw ang Pinoy nang hindi inabisuhan ang pamahalaan ng Pilipinas. Ayon kay DFA Undersecretary Ed De Vega, umapela na sila at nag-alok din ng blood money sa pamilya ng biktima pero hindi nila ito tinanggap. Sa halip na tanggapin ng pera, pinilit daw ng pamilya ang parusang death penalty para sa Pinoy. Hindi na pinangalanan ng DFA ang Pilipinong binitay alinsunod sa hiling ng kanyang pamilya. Hindi na rin daw nila isa sa publiko ang detalye ng kaso. Pero ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Riyadh, nag-ugat daw sa issue sa pera ang away ng Pinoy at Saudi national. Nagpaabot naman daw ng tulong ang pamahalaan ng Pilipinas bago binitay ang Pinoy, kabilang ang abogado sa gitna ng paggulong ng kaso. Sumulat pa nga raw si Pangulong Bongbong Marcos sa hari ng Saudi para subukang iatras ang pagbitay sa Pilipino. Pero nanaig pa rin daw ang desisyon ng korte at batas doon. Sa ibang balita, formal nang nanumpa bilang bagong Interior Secretary si Cavite Governor John Vic Remulla. Kanina alas 9 ng umaga, nanumpa si Remulla bilang DILG Secretary sa Malacanang. Si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa seremonya. Sa isang pahayag, sinabi ng nakababatang Remulla na tinatanggap niya ang appointment para makatulong sa bansa. Matagal na raw niyang adhikain na palakasin pa ang kakayahan ng kapulisan at mga lokal na pamahalaan. Makakamit daw ito sa pamamagitan ng consensus building, community empowerment at pagpapalakas ng civic responsibility. Pinalitan ni Remulla sa pwesto si dating DILG Secretary Benhur Abalos na tatakbo sa pagkasenador. Tatakbo namang gobernador ng Cavite ang anak ni Secretary Boying at Provincial Board member ngayon na si Abeng Remulla. Nakarating na sa SM Manila si Isko Moreno para maghain ng kanyang kandidatura bilang alkalde ng Maynila. Mainit na sinalubong ng mga supporter sa Arroceros Park sa Maynila ang dating alkalde. Dumaan kasi dito si Moreno bago maghain ng kanyang Certificate of Candidacy. Kasabay ni Moreno, maghahain ng COC ang kanyang katandem na si Chi Atienza na tatakbo bilang Vice Mayor. Makakalaban ni Isko sa pagka-alkalde si incumbent Mayor Hani Lacuna na dati niyang katandem at Vice Mayor. Mga kapatid, huling araw na po ng filing ng Certificate of Candidacy ngayong araw. Pero bago po yan, maraming re-electionist at gustong magbalik Senado ang naghain na ng kanilang kandidatura kahapon. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez.
Mga veterano sa politika ang karamihan sa naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador kahapon. Kabilang dyan si re-electionist Senator Bong Revilla na ibinida ang kanyang perfect attendance sa Senado. Some dismiss us as Mr. Budots. Gayunpaman, mapalad po tayong nahalal nun. And we are happy to say that because of our people's trust, we delivered on our pact with the people. Gusto ring makabalik sa Senado ni Gringo Honasan dahil meron pa raw siyang unfinished business. Naghain na rin ng kandidatura si dating Senator Bam Aquino. Natanong tuloy siya kung paano magtatrabaho ang isang Aquinong gaya niya sa ilalim ng Administrasyong Marcos. In the past, naipakita naman po natin na kahit hindi tayo miyembro ng mayorya, kaya nating ipatupad ang pinakamahalagang batas para sa ating bayan. Bukod sa mga dati ng senador, tatakbo rin sa Senado sina DILG Secretary Benhur Abalos, Medal of Valor awardee Ariel Querubin at dating Defense Secretary Norberto Gonzales. Tatakbo rin si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Lahat ng bayan magkakaroon, ang buong Pilipinas mamimigay kami libre with bank account, credit card na as a debit card. Bukod dyan, gusto rin daw tulungan ni Singson ang mga apektado ng PUV Modernization Program. Ganyan din ang ipinangako ng presidente ng Manibela na si Mar Valbuena na susubukan ding makapasok sa Senado. Isa pang kakandidatong senador, si dating Senator Manny Pacquiao. Kailangan pigilan po ang korupsyon dahil yung korupsyon po sa aking kaalaman, sa aking nadiskubre, yan po talaga. Ginagawa nila ang politics as a business. Suma total, umabot sa 49 na kandidato ang naghain ng COC sa pagkasenador sa ikapitong araw ng filing kahapon. Dahil dyan, sumampa na sa 127 ang senatorial aspirant na gustong tumakbo sa susunod na taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. May patutsada ang mag-asawang Kimbo laban kay incumbent Marikina Mayor Marcy Chodoro. Sinusubukan daw ng alkalde na burahin sila sa politika. Ang sagot dyan ni Mayor Marcy, wala namang binubura na kandidato. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Hindi pa nagsisimula ang pangangampanya, mainit na ang politika sa Marikina. Kahapon, naghain si dating Congressman Miro Kimbo ng Certificate of Candidacy para makabalik sa Kamara. Sinamahan siya ng asawang si incumbent Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo na tatakbo namang mayor ng lungsod. Ang mga Kimbo may patutsada sa kasalukuyang alkalde ng lungsod na si Mayor Marcy Teodoro. Napansin namin na imbis na pabayaan na lang kami sa aming distrito, talagang gusto kaming burahin ng mayor doon sa Marikina. Matapos niyan, sinagot naman ni Mayor Teodoro ang aligasyon ng mga Kimbo nang samahan ang itatapat nila kay dating Congressman Miro na si incumbent Councilor Don Favis. Hindi ganun ang eleksyon, walang binubura na kandidato. It's a democratic process. Hayaan nating mamili ang tao ng pinakamagaling na maglilingkod sa kanila. Makaharap ni Stella sa pagkaalkalde ng lungsod ang asawa ni Mayor Marcy na si Marikina 1st District Representative Maan Teodoro. Ang makaharap naman ni Mayor Marcy sa unang distrito ng Marikina ay si outgoing Senator Coco Pimentel. Ayon kay Pimentel, naguluhan siya sa pagtakbo ni Teodoro. To show good faith, sabi niya, nung February yata yun, February of 2024, nag-transfer na siya ng voters registration niya sa District 2 to show good faith. And then, September 26, 2024, nag-file naman ng pagbalik sa District 1. So kung medyo nalilito kayo, kami rin po ay nalito. Magulo, may mga magulong kausap. Depensa naman ni Teodoro, Tinext lang nila na sila'y aalis doon sa alyansa dahil meron silang ibang nais na nagawin. Kaya napilitan kami na maghanap ng kandidato para sa unang distrito kasi kung sila'y tatakbo raw ayon sa kanila bilang independyente pero they filed as a nationalist candidate.
Magkakaanak na Olivares naman ang magtatapatan bilang mayor ng Parañaque. Naghain na ng COC ang asawa ng incumbent Mayor Eric Olivares na si Eileen Claire Olivares. Makalalaban niya ang kanyang bayaw na si incumbent Parañaque 1st District Representative Edwin Olivares na naghain na rin ng COC sa pagkaalkalde. Sa Las Piñas naman, magpapalit lang ng posisyon sina outgoing Senator Cynthia Villar at ang kanyang anak na si Las Piñas Representative Camille Villar. Family kami, but it has been done my father since 1963. Pinamana niya sa amin na mahalin namin yung Las Piñas. Team Calixto naman sa Pasay City. Tatakbo sa kanyang huling termino si Mayor Imelda Calixto Rubiano. Running mate niya ang pamangking si Councilor Mark Calixto. Nag-file din ng COC bilang re-electionist ang ama ni Mark na si Congressman Tony Calixto. Susubukan ding maupo sa ikalawang termino ni incumbent Taguig Mayor Lani Cayetano na asawa ni Senator Alan Peter Cayetano. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Posible namang daw mas makasama pa kay Senator Ronald Bato de la Rosa ang pandededma niya sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, posibleng ma-issuehan pa ng warrant of arrest si Bato dahil hindi niya pinapansin ang request ng ICC na ma-interview siya kaugnay pa rin sa investigasyon nito sa war on drugs. Sinabi yan ni Conti kasunod ng kumpirmasyon ng senador na may natanggap siyang mga email at tawag kamakailan mula sa nagpakilalang kinatawan ng ICC. Pero hindi niya ito sinasagot dahil hindi raw siya naniniwala na galing nga ito sa International Court. Kung interpretin mo, it's tantamount to recognizing their jurisdiction over us. As of now, we do not recognize their jurisdiction over us. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Conti. Magandang umaga. Una po sa lahat, confirm lang po namin itong sinasabi po ni Senator Bato na tumatawag sa kanila. May information po ba kayo na ICC representatives kaya talaga yan? Hindi ko nakita naman yung mismong message, pero alam ko na makikipag-ugnayan yung ICC kay Senator De La Rosa. And on the other hand, sabi ni Senator De La Rosa, meron daw kumontak sa kanya. So, kung baga pag-connect na lang kung yung bang mismong sinasabi ng ICC na pakikipag-ugnayan, yun na ba yun? Senator De La Rosa is correct in taking steps to verify the authenticity of the communications, but I would caution him to be circumspect. Kung baga aralin niya ng mabuti kung sino ba talaga ang sumusulat sa kanya. Kaya hindi ko alam kung paano niya ini-snub at ilang mga communications ang ini-snub niya, pero kailangan maging mas matalino siya tungkol dito. Pero sa pagkakaalam niyo po, Attorney, based on the process, ganyan po yun, kailangan siyang ma-interview. At paano nga itong ginagawa niya na sinasabi niya, ini-ignore niya? Anong implication po niyan? Kapag ikaw ay naging suspect sa isang investigation ng ICC, ipapatawag ka at iimbitahan na ma-interview on cam, on the record. May mga tanong at merong mga mag-oobserba at magtatanong sa'yo na mga abogado ng ICC. So essentially para siyang deposition kung tatawagin, video deposition. Yung pag-isnab niya sa ganitong imbitasyon na kusang loob sana siyang makakapagbigay ng impormasyon, pwedeng mag-escalate o tumungtong sa punto na kasi kritikal na malaman ng impormasyon, makuha ang impormasyon tungkol sa kanya or galing sa kanya, mag-aakyat ito sa punto na sa pilitan na siyang papupuntahin o i-interviewin kumbaga at maaring ang ma-issuehan siya ng warrant of arrest. Pag yung warrant of arrest po ay na-issue, kung sakali ano po yan, makukulong ba siya or kukunin ba siya dito? Paano po mangyayari? Ang warrant of arrest ay instruction sa kung sino mang pulis na hulihin ng isang tao at i-deliver o ibigay doon sa jurisdiction or custody ng isang judicial authority. At sa puntong ito, yan yung ICC. So, ang essence niyan ay inuutusan sana yung PNP, the National Police of the Philippines, where he is found to arrest him, take him under custody, and bring him to the court. The seat of the court is at The Hague.
At doon din magsisimula ang trial kung sakasakali. Itong mga iniisyuhan ng warrant of arrest, ito lang talaga yung pinaka-importante. Sila yung kinikilala na most responsible or those who bear the greatest responsibility for crimes against humanity in the Philippines. Kaya sa ganitong bigat ng pinapatong sa kanya, nararapat lang na magkaroon siya ng pagkakataon na kontrahin yung ebidensya sa kanya sa isang judicial arena. Kumbaga, hindi lang sa public na magbabatuhan ng akusasyon. Ito, harapin na niya sa korte yung mga aligasyon. Pero yung binanggit nyo na kahit sinong pulis pwedeng utusan na mag-serve nitong warrant, but ang minemaintain kasi ng ating gobyerno, we're not under the jurisdiction of ICC. So pwede ba nilang gawin dito yun sa Pilipinas? Alam nyo, maraming paraan pero marami ring dahilan. Yung paraan ng pag-aresto sa isang tao, sa totoo lang, isang otoridad lang ang maaaring mag-execute niyan dito sa Pilipinas. Yan ay ang sangkapulisan, pwede rin by extension yung NBI, which is under the Department of Justice. Yung law enforcement authority, ang kailangan lang naman yan, ma-turn over sa authorities ng police din ng ibang bansa na maaaring miyembro ng ICC. Ngayon, bakit gagawin ng pulis yun? Maaring clearly upon the orders of the President, and the President may be compelled under different motivations. Pwedeng because of an extradition request, because of Interpol agreements, at pwede rin dahil sumusunod lang talaga ang Pilipinas dun sa batas na lagi nating ini-invoke, sa batas at international order na lagi nating ini-invoke dito sa West Philippine Sea. So kung may ganitong mga international decisions, orders na ipinibigay sa Pilipinas, di ba dapat kilalanin naman natin to? Nasa interest ng Pilipinas na kilalanin ng isang international warrant of arrest. Huli na lang po, pero ibang topic naman po tungkol dito kay Kerwin Espinosa dahil nagsabi siya na handa raw siyang tumayong testigo sa ICC laban sa drug war. Tingin niyo po ba makakatulong yan at pwede niya pa po ba yung gawin considering na parang self-confessed po siya na drug lord? Sa ngayon, pwede pa kasi nasa investigation stage pa lang naman yung ICC. Kung magvo-volunteer siya, ibang usapin pa yung kung isasalang ba siya sa trial. At tingin ko ganun ang tunguhin niya na sige, kung anong masasabi ko, baka pwede niyong magamit sa trial. Nga lang, malabo pa kung ano ba yung alam niya. Sa ngayon, ang nakikita ko, si Kerwin Espinosa ay biktima ng war on drugs. Siya ay namatayan, siya ay nakulong, siya ay napilitang magtumistigo laban sa ibang tao, and so forth. Bilang biktima, may karapatan siyang mag-participate o makialam dito sa mga proceedings. Pero iba pa ang pagiging witness. Depende yan sa kung anong sasabihin niya. Kaya mas maganda siguro or mas mainam or mas kukunin siya ng ICC kung ang kanyang testimonya ay patungkol na hindi lang na nangyari yung EJK sa Pilipinas kasi na-establish na yan kundi sa kung sino ang may kasalanan. Kaya if we can identify who is the most responsible or who are responsible for crimes against humanity, for these extrajudicial killings in the Philippines, if we can point to the hierarchy that perpetrated these crimes, then perhaps he could be treated as an important or significant witness. Okay, maraming po salamat kay Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng ICC. Sa ibang balita, abiso naman po sa mga kapatid nating motorista, epektibo na po kasi ang taas presyo sa diesel. Piso at 20 sentimo ang dagdag sa kada litro ng diesel. May patong din na 70 centavos sa kada litro ng kerosene. Wala namang paggalaw sa presyo ng gasolina. Ayon po sa Department of Energy, tumaas ang singil sa diesel dahil sa pangamba sa paglala ng tensyon sa Middle East. Nakakaapekto rin daw ang supply disruption sa Amerika kasunod ng pananalasa ng bagyong Helene. Mga kapatid, abangan pa po ang mga maiinit na balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga.
Naghain na rin ang kandidatura bilang alkalde ng Davao City si Attorney Carlo Nograles. Makakalaban ni Nograles sa pagka-alkalde ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahapon lang nang magbitiw si Nograles bilang chairman ng Civil Service Commission. Una niyang sinabi na babalik siya ng Davao para tahakin ang bagong landas sa public service. Dating nagsilbing cabinet secretary si Nograles sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Mga kapatid, nagsimula na pong dumating sa Manila Hotel ang mga kakandidato na gustong humabol sa huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy. At para sa update, live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, ano ang latest dyan? Andre, medyo manageable pa ang sitwasyon ngayon dito sa Manila Hotel sa ikawalot huling araw ng paghahain ng kandidatura sa pagkasenador at party list. Ngayong umaga, mangilan-ngilan pa lang ang naghain ng kanilang COC. Unang naghain ng COC si Peter Advincola na kilalang Bikoy. Hinatulan siyang guilty sa perjury ng Manila Court matapos iugnay sa ouster plot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Michelle Diokno, Erin Tanyada at Teodoro Te ng Free Legal Assistance Group of FLAG. Tumakbo raw siya dahil kailangan umano ng Pilipinas ng lider na may paninindigan. Sakaling mahalal bilang senador, hindi raw niya susuportahan ang anumang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Isa ring nagngangalang Princess Jade Ramos ang naghain para sumabak sa senatorial race pero hindi siya nagpaunlak ng media interview. Naghain naman ng Certificate of Nomination and Certificate of Nomination and Acceptance o CONCA ng mga nominee ng Kababaihan Party List. Lead nominee nila si Quezon City Councilor Kate Cositeng na daughter-in-law ni dating Senator Nikki Cositeng. Ayon sa kanya, suportado nila with certain conditions ang mga kontrobersyal na abortion, divorce, reproductive health bills. Andre, naghain na rin ang iba pang mga party list gaya ng Serbisyo sa Bayan at Tulungan Tayo. Gayun din ang United Frontliners na pinangungunahan ni dating PNP Deputy Chief for Administration Rodel Sermonia. Naghain din ang kanyang COC for Senator si Verceles o si Leandro Verceles Jr. Sabi niya siya ay ang embattled president ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP. Ito yung partido na nagdala kay President Bongbong Marcos noong presidential candidacy noong 2022. Samantala, inaasahan din natin mamayang hapon na isa sa formal na ni Kiko Pangilinan ang kanyang re-election bid sa Senado sa ilalim ng opposition slate. Matunog din na maghahain ng kanyang kandidatura para sa pagkasenador si TV5 Will to Win host Willie Revillame. Andre? Nag-uulat mula sa Maynila, maraming salamat, Ria Fernandez. Sasalain daw ng maigi ng COMELEC ang lahat ng isinumiting Certificate of Candidacy. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, titiyakin nila na hindi makakapasa ang mga nuisance candidate o mga manggugulo at manglilito lang ng mga botante. Hindi naman daw magdi-disqualify ang COMELEC ng mga kakandidato ng dahil lang sa kahirapan. Plano rin daw nilang i-publish sa kanilang website ang mga COC para makita ng publiko ang background ng bawat kandidato. Hindi rin daw palulusutin ng COMELEC ang mga may disqualification case. Madami pong naging desisyon ng ombudsman itong mga nakakaraang araw na kung saan maliban sa dinismiss yung public official ay perpetually disqualified to hold public office. Yan po, ipapatupad po namin yan kahit pa nakaapila sa Court of Appeals ang kaso. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga.
Panganib matanggalan ng lisensyang makapaglaro sa Professional League ang basketballistang si John Amores. Naungkat ito sa pagdinig ng Senado sa budget ng Games and Amusement Board na siyang nagbibigay ng professional license sa mga manlalaro. Ayon sa GAB, ang PBA muna dapat ang mag-imbestiga sa kaso ni Amores na miyembro pa rin ng Northport Batang Pair. At kung mapapasyahan nitong alisin sa liga si Amores, saka siya aalisan ng rehistro. Nabigyan daw noon ng lisensya si Amores bilang oportunidad sa kanyang ayusin ang sarili. Nahaharap si Amores sa kasong attempted homicide matapos paputukan ng baril ang nakaalitan sa isang basketball game sa Laguna. Considering the gravity of the offense that he committed at this time, the same argument probably would no longer work for him. The investigation could potentially involve his expulsion from the league. And once that's done, the Games and Amusements Board could, as a result, cancel his registration with us. Napakadali talagang pasayahin ng mga fur baby natin. Pati tayo masaya na rin pag Oo, kahit ano naman kasi, pwede na lang gawing laruan o di kaya libangan. Tama, Jess. Gaya na lang po ng fur baby na to na nakatuklas ng bagong trip sa bahay. Chill na chill si Baby Dragon habang nakasakay sa ibabaw ng bagong robot vacuum ng kanyang fur mom. Go with the flow lang siya habang paikot-ikot ang vacuum sa sahig. Kahit sumuot na sa ilalim ng kama ang vacuum, pilit pa rin sumasakay si Baby Dragon. Extra challenge nga lang para hindi siya mauntog o mahulog sa vacuum. Tuwang-tuwa naman ang netizens dahil mukhang enjoy naman si Baby Dragon sa kanyang high-tech na libangan. Hirit naman ng iba, baka mawili sa free rides ang fur baby at tamarin ng paglakad ito. Ang cute, saktong-sakto pa siya yung size niya dun sa... Kasya siya. Perfect. Kung ako yun, yung aso ko, takot dun. Ay, may iba. O tatahulan. Yes. Tatahulan yan. Mga kapatid, 78 days na lang po at Pasko na. Yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.